Isa po dati akong flight attendant, isa po akong OFW, kaya sa mga marurumi ang pag-iisip na nandito po kami nagtipon-tipon ng mga bayaran, hindi po kami mga bayaran. Yan po ang unang puntos namin. Pangalawa, malinaw nung naglahad ang ating mahal na Vice Presidente Inday Sara Duterte. Sinabi niya na nung una na dalawa lang tao ang humahawak ng kaban ng Pilipinas. Yan ay si Martin Romualdez at si Saldi Go. Pero hinayaan ng mamamayan naniwala sa mga kung anong kabagastugan at pilit na iginigiit kay BP ang ilang milyon na kanyang budget. Na kung tutuusin, napakaliit po, kulang po yan laban sa mga insurhensya na gagamitin niya sa mga intel. Kung kayo po ba ay mag-uutos ng, alamin mo nga ang pagkatao nito, sasabihin niyo po ba ang pangalan? Natural ang sasabihin ay Mary Grace Piatos. Kasi hindi mo naman sasabihin na si Juan de la Cruz o di pinuntahan na ng mga hadlang ang mga kaluluwa at patayin si Juan de la Cruz. Kaya ang ginawa ng ating OVP ay itinago ang pagkatao para protektahan ang si Juan de la Cruz. Ngayon, ang Diyos na po ang tumutulong na ipamulat sa mamamayang Pilipino dahil ipinaramdam niya po ang baha dito sa NCR at sa ibang mga rehiyon. At doon natin na-discover na hindi lang milyon, hindi lang bilyon, trilyon ang napapakinabangan ng mga anak ng kontratista at ang mga ibang congressman. Inuulit ko po, ibang congressman dahil hindi naman po lahat ng congressman ay magdanakaw. Pero malinaw, napakalinaw po. Kasi kanino nang galing ang budget na binibigay na 150 million para pirmaan ang impeachment ni BP Inday? Diba ang linaw? Sino ang mga pumirma ng impeachment ni BP Inday? Alam na alam natin, nandun ang mga pangalan nila sa mga social media. Napakalinaw. Ngayon, pinupuntirya ninyo, idinidiin ang mga contractors. Hindi lang po sila ang mga salarin. Ang puno ng pinakasalarin, yun po dapat ang puntiryahin. At doon tumakas ng pangalawa. Nasa US na, kunwari may sakit sa puso. Diba? Dapat, bakit si President Duterte kinidnap, dinala sa ibang lugar? Yun, voluntaryong tumakas at pumunta sa US. Yun dapat ang hantingin at ibalik sa Pilipinas para harapin niya ang mga kasong inilalatag, iniharap ng ating Senate. Tama-tama, nagkaroon tayo ng senador, si Attorney Rodante Marcoleta. Mapalad tayo at nandiyan naninindigan. Siya ay matapang na humaharap sa mga congressman noong siya ay isa pang congressman. Ngayon, isa na siyang senador. At ngayon, ating ipagdasal na sana manindigan siya at matukoy at maipakulong natin, mapagdusahan ng mga walang hiyang dahilan kung bakit ang ating bansang Pilipinas ay binabaha. Samantalang sila, ang kanilang pamilya ay pa-shopping ng ilang bilyon na mga bag, ng ilang bilyong mga sasakyan at mayroon pang nagpa-private jet plane. Kakaiba, habang tayo ay ganito, na binabahat tayo na hindi natin saan lilipat, saan kukuha ng kakainin samantalang sila. It's worth more than 700,000 for one just sitting. Grabe! Grabe, para ikaw ay kumain ng isang 700,000. Eric? Kumain ng sambahan. Grabe! Kumain ng ano?
Di ba kinakaya ng konsensya ninyo tapos ngayon, nasaan kayo ngayon? Kayo ay tumakas. Di ba? Kaya mga kapatid, mga kababayan, magkaisa po tayo sa panawagan na lumabas para po talagang ipaglaban natin na mapatalsik sa kinauupuan ang mga magnanakaw na mga congressman. Saldi ko, bring him home. Diba? Isigaw po natin. Labanan natin ang korupsyon. Saldi ko, bring him home. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga pumunta. At patuloy po nating sundin ang mga panawagan ng ating si Ka Eric Celis at malakas ang loob at ipagdasal din natin ang proteksyon ng bawat isa sa atin. Pasalamat at saludo tayo sa ating mga vloggers. Malakas loob din na sila ay tumutulong, sumasama sa atin at pinapalaganap ang mga kaganapan dito sa NCR. Saludo kami sa inyo, pinaparating ninyo sa anumang sulok ng mundo, hindi lang sa Pilipinas. Maraming salamat sa ating mga vloggers. Thank you, Kaseli. Maraming salamat kay Ma'am Dar Imperial, mga kababayan. Alam naman natin kung bakit tayo nandito, mga kababayan po natin. Ito po ay para panindigan po natin yung ating pinaglalaban na dapat isigil na ng Marcos administration at ang sapuatan dyan sa House of Representatives. Itong kadramahan po nila sa investigation. So, ika nga, ang sabi ng isang congressman, paano nila investigahan ang kanilang sarili na sila mismo ang involved sa napakalaking anomalya ng flood control na ito. Paano nila investigahan yung kanilang sarili na sila mismo ay nakikita po nila na yung bawat distrito po nila ay nababaha at nalulubog sa baha pero wala silang ginagawa na aksyon. Kung saan ngayon ay nabubulabog na po sila at nabisto na po ang kanilang kasinungalingan at kasindikatuhan na ang sinasabi ni Bongbong Marcos na siya daw po ay magpapaimbestiga dahil gusto niya managot ang mga dapat managot patungkol po sa anomalya ng flood control. Tangina, paano ba? Sasabihin mo nga na ngayon ka lang magpapaimbestiga, noong 2024 na suna niya, sinabi niya na mayroon tayong 5,500 flood control. Tangina, nagmamayabang pa. No? Nagpapalusot pa na sinasabi na overwhelmed lang. Sinasabi na nabangga ng barko, sobrang malakas lang yung ulan at talagang kailangan na daw po natin tanggapin itong bagong nangyayari ngayon dahil sa climate change. Ang climate change nandyan po yan, tandaan natin mga kababayan. Kaya nga po nangungutang po tayo sa ibang bansa para po sa climate change. Tandaan nyo ba na nangutang po tayo sa France para po sa pagpapagawa ng kung anong paghahanda para sa climate change. Pero wala po nangyayari. Habang nangungutang po tayo, lalo po tayong nababaha, lalo po tayong nalulubog sa baha. Samantala sila po, no? Grabe, asan sila ngayon? Nasa ibang bansa, nagpapagamot daw, at kunwari may sakit na dahil takot na sumagot. Dati nung si Bibi Sara, na-iskandalo dito po sa sinasabi nilang confidential fund. Ang sinasabi nila dapat sumagot, dapat sumagot. Putang ina na sa isang ko. Sumasagot po siya. Lumalabas pa siya ngayon. At kung ipapatawag sa isang investigation sa House of Representatives, ayaw nila iharap. Kanya-kanya po sila protection dito kay Santico. And si Martin Romualdez, dapat obligasyon niya ito, mga kababayan po natin. Bilang siyang namumuno dito sa House of Representatives, dapat siya ang nangunguna na magpapaliwanag sa mga insertion. Nakikita nyo, kinatay ang budget at nilagay sa maliliit na proyekto para sa confidential fund. Kaya itong pinaglalaban natin sa corruption ngayon, mga kababayan po natin, hindi lang po ito laban ng kung sino lang ang nandito. Ito laban po ng bawat Pilipino. Laban po natin ito lahat. At kung kayo po ay nagre-reklamo, kung kayo po yung, lalo na po sa ating social media, napakatapang po natin. Ito na yung pagkakataon. Ipakita na po natin yung tapang natin. Huwag lang po sa social media. Kailangan natin yung warm bodies. Kaya inimbitahan ko kayo lahat na mag-iisa dito po sa malawakang kilos protesta para ipaglaban ang karapatan po natin. At labanan po ang matinding korupsyon dito po sa gobyerno ni Marcos Jr.